Hello, hello mga Dabarkads, mga friends, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mami Travelits. Ayan, meron tayong maganda ngayong ibabalita. As sinasabi nga natin kay Bossing Vic, tuloy lang ang laban. Dahil sa pagkakataong ito ay talagang pinanigan siya ng batas na papaalisin lahat ng mga pinost ni pinakamagaling na direktor daw na magaling umimbento ng kung ano-anong kwento na hindi naman natin alam kung totoo talaga o hindi. Sa kanya lang siguro ay kumita siya ng salapi kahit na mayroong mga taong sinasagasaan at walang katotohanan. Ay nako, talaga naman mga Dabarkads, nandito yung taong sobrang alam mo yun, tagal na rin akong talagang mahilig sa showbiz na nanonood, pinapakinggan ko lahat kung ano yung tama o mali. Pero minsan alam niyo yung hindi ka naman sanay din minsan mag-vlog. Pero mapipilitan ka ngayong magsabi na kung ano yung opinion mo. Pero talaga ako legit Dabarkads at sana naman mga kaibigan namin, mga uh, kapatid, huwag tayong basta-basta maniniwala doon sa mga kwento ng mga walang kwentang tao na nasa isip lang nila ay manira ng tao. Yun yung pumapasok sa isip ko at naging palaisipan sa akin eh. Ano kaya ang ginawa o atraso ni Bossing Vic Soto dito kay Daryl Yap? 'Di ba? But sabi 40th that anniversary, bakit kailangan bang ano 'yon? Buhayin uli kung ano na yung namatay na at wala naman talagang nangyaring RAPE, 'di ba? Bakit di na lang tayo gumawa ng pelikula na kahit naman fiction o katang-isip na mukha siyang totoo, da sana ganun na lang ang ginawa. Hindi yung direct na ganun na nga ang sinabi ng mga yun sa teaser. Or anyway, talagang mabait ang Diyos, pinanigan ng ating si Bossing Vic, yung kanyang pinaglalaban na talagang nakasira din, lalo na dun sa mga bata. Hindi sa nakasira dahil ginawa, kung hindi yung kinaladkad sa skandalo na hindi naman ginawa. Kung may nangyari man sa kay dun sa babae na ganon, RAPE, wala na tayong pakialam doon. Kasi buhay niya yun. Yung sa mga hula-hula naman, sinasabi nga na talagang ang nagbuyo ng nangyari sa buhay niya ay kagagawan ng kanyang magulang. Dahil talagang hindi rin sila nagkakasundo. Mag-search din tayo pag may time. Ngayon, kung pera-pera lang talaga ang habol dito, sana hindi na lang nanira ng ibang tao. Lalo na in mga kumbaga institusyon na ang kinalaban ni Daryl Yap. Saka wala namang ginawa ang mga Soto kung hindi tumulong. As individual, meron tayong mga differences, meron tayong, wala naman taong walang masamang ugali, mabuting ugali. May masama, may mabuti. Pero sa kabila ng lahat, di ba? May sarili naman tayong bait. Kaya sana, lalo na yung mga producer na hindi naman tama yung ginagawa ng mga nagsulat at magdidirect o para lang kumita. Believe ako, may delikadesa na hindi pinroduce yan ng Viva. Pero merong nag-produce, di ba? Pero sana kung ako lang, maraming kami naririnig na huwag na siyang ipalabas. Kasi kapag ka ipinalabas yan, baka isa pa uling demanda yan. Kasi yun ay napunta sa isip ng tao eh. Ay, ganun pala yun. Kayo ba? Tanungin ko, meron kayong 300 pesos, ipapanood nyo ng sine, tapos imbis na kakainin nyo na lang, papakain nyo sa mga anak ninyo, yung worth 300 pesos, manonood kayo ng walang kwentang palabas. At may mapanira at merong, hindi ko alam kung anong kanyang motibo. Bakit niya ginawa yun? Kung ako yun, hindi ko siya gagamitin. Mahirap ang hanap ng pera ngayon. Lahat ng mga bilihin ngayon.
Ang dami na ng problema sa mundo, dumagdag ka pa. Di ba? Buti sana, napalampas ka na dun sa Malacanang eh, yung mga istorya noon eh. Yung sa ating presidente. O ayan ka na naman. Huwag naman ganun. Tapos ang taong sasabihin mo, walang nangyari dun sa ano, sana binasa daw muna o ganun. Hindi naman siya kasama dun sa movie. Hindi naman siya gumanap dun. Di ba? O, baka nasin kung duling niyo, wala nga kayo binigay sa kanya. Baliban sana, o gagamitin to sana, nag-meeting kayo, tumawag ka ng conference na kayo-kayo lang, closed door. O, pagkatapos sabihin, o ganitong istorya niya, sana kinuwento mo na lang, storyline. Kahit di mo na muna pabasa. Pag kinuwento mo yon, baka pa sabihin pa ni bossing na, ako na patingin nga ng ano mo, ng script mo, natin kung okay. O tapos saka kayo naghati ngayon sa kita. O di win-win situation. Kaso hindi naman gano'n na nangyari eh. Ang ginawa mo eh, sinira mo yung ano nung tao na nanahimik. Araw-araw nagpapasaya sa amin tapos binwisit mo. Pati yung pamilya, pati yung mga anak na bully pa. Diba? Nakakapanggigil lang. Kasi yung mga taong nagbibigay sa amin araw-araw ng saya. Kahit kami mga senior na mula nung high school pa kami. Araw-araw namin pinapanood dahil masaya kami kapag nakikita namin sila nagbibigay ng mga premyo. Iba yung naibibigay sa amin na kahit na medyo stress, pag napanood mo sila ng tanghali, nandiyadyaan sila, nagpapasaya sa atin. Pagkatapos, ganyan ang gagawin mo. Mali. O ngayon, sino ngayon na pinanigin ngayon ng korte? Kaya tapos dadaan pa yan sa MTRCB, tingin mo makakapasayan. Okay, in your dreams. Kaya kung ako may pera, hindi ako manonood. Alam na sa ganyan. O, may mga manonood dyan. Ewan ko kung anong tawag sa inyo kung mapapanood nyo yan. Ay nako, ang ganda na lang muna po at nailabas ko lang ang aking stress at ang aking opinion na sa unang hakbang, pinanigan si Bossing, Garage Bossing at patuloy kayong mananalangin para sa iyo at ganoon din po sa inyong pamilya. At sa Bumubuo na Itbulaga, lagi nyo kaming pasayahin, manood kayo araw-araw para matanggal ang inyong mga stress. Yan. Yan na yung mga bago nilang segment ngayon, nakakarinig tayo ng mga kantahan, di ba? Nanguhula tayo, tumatalino tayo, minsan inaaway natin yung contestant. Pero ibig sabihin, healthy siya. Okay? So hanggang doon na lang po muna ang aking maibabahagi. Kaya lagi pa tayong mag-iingat and always be watching Itbulaga. Bye!